Isipang pinansyal ng cancer. Bakit mas ligtas ang seguridad kaysa sa tagumpay? Hating gabi na nang nakaupo si Mara sa tabi ng mahinang ilaw ng kanyang lumang lampara, maingat na binibilang ang bawat pisong naipon niya. Bawat barya ay may kwento ng sakripisyo, ng mga gabing walang tulog, ng mga pangarap na takot siyang habulin. Para sa kanya, ang pera ay hindi tungkol sa karangyaan, kundi sa kaligtasan, isang panangga laban sa kawalang katiyakan ng mundo. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may mahinang tinig na bumulong. Totoo bang kaligtasan ang tawag dito sa buhay? Sa tuwing naiisip niyang mag-invest, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Paano kung mawala ang lahat? Paano kung bigla na lang maglaho ang kanyang seguridad? Kaya nananatili siyang tahimik, pinapanood ang mga oportunidad na dumadaan isa-isa. Dahil para sa isang cancer, ang panganib ay hindi lang banta sa bulsa kundi pati sa puso. Ngunit darating ang araw na matutuklasan niya na ang tunay na kaligtasan ay hindi nabubuo sa takot, kundi sa pagtitiwala. At ang sandaling iyon magbabago ng lahat. Ang mga cancer ay kilala sa kanilang malalim na emosyon, tahimik na lakas, at matatag na katapatan, hindi lang sa pag-ibig, kundi pati sa mismong buhay. Pagdating sa pera, iba ang pananaw nila. Para sa kanila, bawat piso ay higit pa sa salapi, ito ay komportableng yakap, proteksyon, at kapayapaan ng isip. Hindi nila hinahabol ang yaman para sa status. Ang hinahanap nila ay katatagan, yung uri ng seguridad na nagbibigay ng kapanatagan kahit magulo ang mundo. Sa pusong Pilipino, malalim itong tumatama. Ang likas na pagnanais na mag-ipon para sa pamilya. Ang paghahanda para sa tag-ulan. At ang pagbuo ng tahanan kung saan ligtas ang lahat. Ngunit minsan, ang labis na pagnanais ng kaligtasan na yon ang nagiging dahilan kung bakit hindi sila makausad. Dahil kapag ang takot na ang nagmamaneho, kahit ang mga biyaya ay nagmumukhang panganib. At dito nagsisimula ang ating kwento. Sa isang kaluluwang cancer na matututong ang tunay na seguridad, ay hindi nasusukat sa kung gaano kahigpit kang kumapit, kundi sa kung kailan mo kayang bitawan. Emosyonal anay pagtatayo. Lumaki si Mara sa isang maliit na bayan sa tabing dagat, kung saan ang bawat hampas ng alon ay paalala kung gaano ka, hindi tiyak ang buhay. Ang kanyang ama ay masipag na tricycle driver, habang ang ina niya ay nagtitinda ng isda sa palengke. May mga gabing ang hapunan ay kanin at asin lang, pero miniti pa rin ang kanyang ina at sasabihin. Ang mahalaga, may makakain tayo. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa puso ni Mara. Ang mahalaga, may meron tayo. Mula noon, nangako siya sa sarili, hindi na niya kailanman hahayaang mawala ang meron sila. Sa tuwing nakikita niyang nahihirapan ang kanyang mga magulang, natutunan niyang iugnay ang pera sa kaligtasan. Hindi sa kasakiman, hindi rin sa ambisyon, kundi sa pag-survive. Habang ang mga kaklase niya ay bumibili ng candy gamit ang baon, siya naman ay nag-ipon sa isang maliit na lata sa ilalim ng kama. Bawat linggo, binibilang niya yon, mahina niyang ibinubulong. Balang araw, poprotektahan ko tayong lahat. Lumipas ang mga taon. Ang lata ay naging bank account. Ang takot sa pagkabata ay naging disiplina. At ang sobrang pag-iingat ay naging sandata. Tinatawag siya ng mga kaibigan niyang masyadong seryoso, masyadong maingat, takot sa pagbabago. Pero hindi siya nagmamalasakit. Hindi niya hinahabol ang luho, pinoprotektahan niya ang kapayapaan. Ngunit sa kaibuturan niya, may unti-unting sumisikip na sakit. Nakikita niya ang iba, matapang, walang takot, sumusubok ng mga bagay na hindi niya kayang subukan. Minsan, nabibigo sila pero minsan, sila ang nagtatagumpay. At tuwing gabi bago siya matulog, napapaisip siya. Paano kung may mas dakilang bagay akong hindi nakikita dahil palagi kong pinipili ang kaligtasan? Ang cancer ay pinamumunuan ng buwan, sensitibo, emosyonal, at laging sumasalamin sa liwanag ng iba. Kaya ganoon sila kalalim magmahal at ganoon din kalalim masaktan. Kay Mara, may alaala siyang hindi kailanman nawala. Ang gabing tahimik na umuwi ang kanyang ama, pagod ang mga mata, mahina ang tinig, at sinabing nasira ang tricycle niya. Wala silang pera para ipagawa ito. Ang takot sa mga mata ng kanyang ina noong gabing iyon ay tumatak sa kanya magpakailanman. Kaya bilang isang adult, bawat desisyon ni Mara ay may kasamang takot. Paano kung may masira ulit? Paano kung biglang mawala ang kaligtasan? Sa paningin ng iba, siya ay matatag, responsable, at maayos ang buhay. Pero sa loob niya, siya pa rin ang batang nagbabantay sa lata ng mga barya.
Takot itong buksan, takot mawalan ng bagay na pinaghirapan niyang ingatan. At hindi pa niya alam. Malapit na siyang subukin ng buhay. At doon niya matutuklasan ang tunay na kahulugan ng kaligtasan. Iyan ay ugnay kwento, yan ay konfliktong nasa puso ni Mara. 29 na taong gulang si Mara nang dumating ang pagkakataon, tahimik, parang bulong ng tadhana. Ang kanyang matalik na kaibigan na si Leah ay matagal nang nangangarap magbukas ng maliit na cafe sa Maynila. Mayroon na itong passion, plano, at perpektong lokasyon. Ang kulang na lang ay isang kasosyo, isang taong mapagkakatiwalaan. Mara, sabi ni Leah isang gabi habang nagkakape sila. Alam kong matagal ka nang nag-ipon. Baka ito na yon ang negosyo nating dalawa. Mabilis ang tibok ng puso ni Mara. Isang negosyo. Ang kanyang pangalan sa karatula. Isang pangarap na hindi niya kailanman pinayagang mabuo. Mahina siyang umiti, hinahalo ang kape habang pinapanood ang pag-ikot nito hanggang sa lamunin ng dilim. Ang ganda pakinggan, Lee, mahina niyang sabi, pero paano kung mabigo tayo? Tumawa si Lee, masigla, puno ng apoy ng isang fire sign. E paano kung hindi, sagot nito. Ngunit ng gabing iyon, hindi makatulog si Mara. Muli siyang naupo sa ilalim ng lumang lampara, ang parehong ilaw na saksi sa mga gabing binibilang niya ang bawat piso. Ang ideya ng paggamit ng kanyang ipon ay parang pagpunit sa kalasag na matagal niyang itinayo. Dahil para sa kanya, ang ipon ay hindi lang pera, kundi seguridad, alaala ng sakripisyo, ng sirang tricycle ng ama, ng pagod ngunit matamis ng ngiti ng ina. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili. Mas ligtas maghintay. Siguro sa susunod na taon. Sa tamang panahon. Pero habang sinasabi niya ang imamaya, parang biglang bumigat ang salita, parang pangakong matagal nang sinasabi, ngunit hindi kailanman tinutupad. Lumipas ang mga araw. Abala si Lee sa mga plano, puno ng sigla at pag-asa. Inanyayahan niya si Mara na bisitahin ang pwesto, isang maliit na kanto na binabaha ng sikat ng araw. Na-imagine ni Mara ang mga taong nakaupo roon, nagkakape, nagtatawanan. Parang tama. Parang maganda. Ngunit dumating ang tinig ng realidad, renta, bayarin, suppliers, at mga paano kung. Nagulo ang isip niya. Paano kung dito magsimula ang lahat ng pagkakamali? Paano kung ito ang simula ng pagkawala ko ng lahat? Muling narinig niya ang boses ng kanyang ina. Anak, ang pera, mahirap kitain pero madaling mawala. Mag-ingat ka. At ang mga salitang iyon ay parang kandadong isinara sa pinto na halos bumukas na. Ngunit ng gabing iyon, hindi niya maiwasang isipin. Paano kung ngayon, iba na ang ibig sabihin ng seguridad? Natutulog siyang hindi mapakali. Sa panaginip, muli niyang nakita ang batang sarili. Hawak ang maliit na lata, nakatayo sa dalampasigan habang papalapit ang alon. At narinig niya itong bumubulong. Hindi mo mapoprotektahan ang bagay na nilikha para lumago. Nagising siyang nanginginig. Kinabukasan, dumating si Lee na may luha sa mga mata. Mara, sabi niya ng marahan, nakahanap na ako ng ibang investor. Ayos lang kung hindi ka pa handa. Gusto ko lang sanang subukan ulit. At doon nabasag ang puso ni Mara. Hindi dahil naiwan siya, kundi dahil napagtanto niyang gusto niyang sumagot ng. Ngunit mas malakas pa rin ang takot kaysa sa kabustuhan. Ang takot niya ay hindi lang tungkol sa pagkawala ng pera, kundi sa pagkawasak ng ilusyon ng kaligtasan na buong buhay niyang inalagaan. Lahat ng desisyon niya ay para iwasan ang sakit. Hindi para lumikha ng posibilidad. Ngumiti si Lee ng malungkot. Ikaw ang pinakamaligtas na taong kilala ko, Mara. Pero minsan, ang kaligtasan ay ibang anyo lang ng pagkakakulong. Pag-alis ni Lee, nanatiling tahimik ang paligid. Ang mga tunog ng syudad, jeepney, tindera, tawanan ay tila napakalayo. Binuksan ni Mara ang kanyang passbook. Ang mga numerong nakasulat doon ay parang mga taon ng pagtitipid. Nang paulit-ulit na hindi muna. Mahina niyang binulong. Kailan ko nga ba huling sinagot ng ang buhay? Tumulo ang luha. Dahil alam niyang totoo, hindi siya talaga nabubuhay. Nabubuhay lang siya para manatiling ligtas. Ang enerhiya ng cancer ay likas na protektibo. Ngunit minsan, ang mismong shell na nagbibigay ng kapanatagan. Ang nagiging kulungan. At si Mara, nararamdaman na niyang unti-unti itong sumisikip. Kinagabihan, pumunta siya sa cafe ni Lee. Bago pa ito tuluyang magbukas. Nakatayo siya sa labas.
Tinitingnan ang mga ilaw sa loob habang inaayos ng mga tauhan ang mga mesa. Nakita siya ni Lee mula sa loob at kumaway. Ang tagpong iyon. Ang kaibigang matapang, puno ng pag-asa, buhay na buhay. Ay gumising ng kung anong matagal nang natutulog sa puso ni Mara. Marahil panahon na para magtiwala, hindi sa takot, kundi sa posibilidad. Ngunit ang unang hakbang ay nangangahulugang. Pagwasak sa lahat ng paniniwalang itinayo niya mula pagkabata. At para sa isang cancer, ang pagbabago ay laging masakit. Ngunit ang tadhana ay handa na. At malapit na ang sandaling susubok sa kanya nang higit pa sa kanyang inaakala. Iyan punto ng pagbabago. Ilang linggo ang lumipas, at muling pinaalalahanan si Mara ng buhay, na kahit ang tinatawag na seguridad ay maaaring maglaho sa isang iglap. Nagkasakit ang kanyang ina sa simula, tila simpleng pagod lang, pagkahilo at panghihina. Ngunit ang mga salita ng doktor ang bumago sa lahat. Kailangan niyang magpahinga at uminom ng gamot ng regular. Mabilis na lumobo ang mga gastos, mga bayarin sa ospital, laboratorio, follow-up check-ups. Ang mga numerong dati niyang hawak ay biglang siya na ang hinahawakang mahigpit. Bawat pag-withdraw sa kanyang ipon ay parang panonood sa pagguho ng muog na buong buhay niyang itinayo. Ilang taon niyang pinrotektahan ang perang iyon. Ngunit hindi nito kayang protektahan siya laban sa katotohanan. Isang gabi, habang nakaupo sa tabi ng kama ng kanyang ina, mahina niyang bumulong. Ang tagal kong nag-ipon pero heto pa rin ako, hindi handa. Dumulas ang mga luha sa kanyang pisngi. At sa unang pagkakataon, naintindihan niya na ang kanyang pagkahumaling sa seguridad ay hindi nagdala ng kapayapaan. Bagkus pinahaba lang nito ang kanyang mga takot. Naalala niya ang calf ni Lee. Ngayon ay bukas na, maingay, puno ng halakhakan at amoy ng bagong kape. Sa isip niya, parang pelikula itong paulit-ulit na pinapatugtog. Ang ngiti ni Lee sa likod ng counter. Ang mga customer na masaya. At siya, si Mara, ang karakter na piniling hindi lumabas sa eksena. Sa sandaling iyon, may gumalaw sa loob niya. Marahil, ang tunay na seguridad ay hindi nasusukat sa perang hawak mo, kundi sa tapang mong magtiwala sa buhay, kahit puno ito ng kawalang katiyakan. Kinabukasan, umupo siya sa tabi ng bintana. Ang liwanag ng umaga ay marahang humaplos sa kanyang mukha. Mahina niyang ibinulong. Kung mawawala rin naman ang lahat sa isang iglap, baka ang totoong panganib ay yung hindi kailanman sumubok. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang takot na dati bumabalot sa kanya ay tila naging mas maliit. At sa tahimik na sandaling iyon, nagpa siya si Mara. Kapag muli siyang kumatok ng pagkakataon, bubuksan na niya ang pinto. Dahil kahit ang pinakaligtas na puso ay kailangang tumibok para sa isang bagay na mas dakila kaysa takot. Iyon ay kasukdulan, climax. Pagkalipas ng isang buwan, muling nakatayo si Mara sa harap ng calf ni Lee. May nakasabit na karatulang i-help wanted sa salamin ng pinto, kumikislap sa sikat ng araw, parang tahimik na paanyaya mula sa universo. Napaangat ng tingin si Lee mula sa counter at natigilan. Mara, sabi niya, halong gulat at init ang boses. Mahina ang ngiti ni Mara habang mahigpit na hawak ang isang maliit na sobre. Alam kong huli na, mahina niyang sabi. Pero gusto kong mag-invest. Kahit kaunti lang. Sandaling tumigil ang oras. Luminambot ang mga mata ni Lee. Sigurado ka? Huminga ng malalim si Mara. Hindi, tapat niyang sagot. Pero siguro doon nagsisimula ang lahat. Nanginginig ang boses niya habang inaabot ang sobre. Hindi dahil sa perang laman nito, kundi sa kahulugan ng bawat pisong naroon. Bawat barya ay taon ng takot, pag-iingat, at ilusyon ng kontrol. At sa sandaling iyon, para bang pinalaya niya ang batang sarili, na matagal nang nagbabantay sa lata ng mga barya sa ilalim ng kama. Nang yakapin siya ni Lee, tuluyan siyang napaiyak. Hindi dahil sa panghihinayang, kundi dahil sa kalayaan. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, hindi siya naupo sa tabi ng lampara para magbilang ng pera. Sa halip, naupo siya sa loob ng cafe matapos magsara. Ang hangin ay puno ng amoy ng kape. At sa labas, marahang umaalingaw ang tugtog ng lungsod. At napagtanto niya, hindi bumagsak ang mundo. Hindi naglaho ang kanyang seguridad. Sa katunayan, ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong kapayapaan. Dahil ang tunay na lakas ng cancer ay hindi ang pag-ingat, kundi ang malalim na intuwisyon.
At sa kaibuturan ng puso niya, naunawaan niyang hindi siya kailanman nagkamali sa pagprotekta sa mga mahal niya. Kailangan lang niyang matutunang na minsan, ang pagprotekta ay nangangahulugang pagtitiwala sa paglago. Makalipas ang ilang linggo, unti-unting umangat ang benta ng CAF. Mahal ng mga tao ang lugar. Ang init, ang sinseridad, ang enerhiyang nagbibigay ng pakiramdam na parang tahanan. Madalas na natatawa si Lee at sinasabi, "Yan ang enerhiya mo, Mara, kalmado pero matatag." Ngumiti si Mara. Ngayon lang niya tunay na naunawaan. Ang totoong seguridad ay hindi galing sa paghawak sa lahat, kundi sa paniniwalang makakabangon ka, anuman ang mangyari. At sa munting CAF na yon, sa ilalim ng banayad na liwanag ng buwan, natagpuan ni Mara ang isang bagay na mas dakila kaysa kaligtasan. Natagpuan niya ang pananampalataya. Resolution EVRL. Lumipas ang mga buwan at ang CAF ay naging tahimik na simbolo ng mga bagong simula. Patuloy pa ring nag-ipon si Mara sapagkat sa puso niya, isa siyang tunay na cancer, ngunit may nagbago sa loob niya. Hindi na takot ang gumagabay sa kanyang mga desisyon, kundi pagtitiwala. Minsan ay nag-aalala pa rin siya, maingat pa ring nagbabalak, at patuloy na nagpapasalamat sa bawat biyaya, pero ngayon, naniniwala na rin siya sa tamang panahon ng buhay. Natutunan niyang ang seguridad ay hindi lang dumarating mula sa mga bagay na iniingatan mo kundi pati sa mga bagay na handa mong ibigay. Isang gabi, habang magkasabay nilang isinasara ni Lee ang CAF, napatingin si Mara sa karatulang nakasabit sa pinto at mumiti. "Alam mo," sabi niya ng marahan, "akala ko dati, pera ang nagbibigay sa akin ng seguridad. Pero hindi pala tungkol sa pera kundi sa paniniwala." Tumango si Lee, may ngiting puno ng pagmamalaki. "Naniniwala ka na kasi sa sarili mo, sa wakas. Dahil ang tunay na lakas ng cancer ay hindi ang pag-ingat, kundi ang malalim na intuwisyon." At sa kaibuturan ng puso niya, naunawaan niyang hindi siya kailanman nagkamali sa pagprotekta sa mga mahal niya. Kailangan lang niyang matutunang na minsan, ang pagprotekta ay nangangahulugang pagtitiwala sa paglago. Makalipas ang ilang linggo, unti-unting umangat ang benta ng CAF. Mahal ng mga tao ang lugar. Ang init, ang sinseridad, ang enerhiyang nagbibigay ng pakiramdam na parang tahanan. Madalas na natatawa si Lee at sinasabi, "Yan ang enerhiya mo, Mara, kalmado pero matatag." Ngumiti si Mara. Ngayon lang niya tunay na naunawaan. Ang totoong seguridad ay hindi galing sa paghawak sa lahat, kundi sa paniniwalang makakabangon ka, anuman ang mangyari. At sa munting CAF na yon, sa ilalim ng banayad na liwanag ng buwan, natagpuan ni Mara ang isang bagay na mas dakila kaysa kaligtasan. Natagpuan niya ang pananampalataya. Resolution EVRL. Lumipas ang mga buwan at ang CAF ay naging tahimik na simbolo ng mga bagong simula. Patuloy pa ring nag-ipon si Mara sapagkat sa puso niya, isa siyang tunay na cancer, ngunit may nagbago sa loob niya. Hindi na takot ang gumagabay sa kanyang mga desisyon, kundi pagtitiwala. Minsan ay nag-aalala pa rin siya, maingat pa ring nagbabalak, at patuloy na nagpapasalamat sa bawat biyaya, pero ngayon, naniniwala na rin siya sa tamang panahon ng buhay. Natutunan niyang ang seguridad ay hindi lang dumarating mula sa mga bagay na iniingatan mo kundi pati sa mga bagay na handa mong ibigay. Isang gabi, habang magkasabay nilang isinasara ni Lee ang CAF, napatingin si Mara sa karatulang nakasabit sa pinto at mumiti. "Alam mo," sabi niya ng marahan, "akala ko dati, pera ang nagbibigay sa akin ng seguridad. Pero hindi pala tungkol sa pera kundi sa paniniwala." Tumango si Lee, may ngiting puno ng pagmamalaki. "Naniniwala ka na kasi sa sarili mo, sa wakas." Napatawa si Mara, kumikislap ang mga mata sa ilalim ng ilaw ng CAF. "Siguro, yun na ang pinakamayamang naramdaman ko sa buong buhay ko." Sa katahimikan pagkatapos noon, humuni ang lungsod sa labas, dumaraan ang mga jeepney, kumikislap ang mga ilaw, at mga taong patuloy na hinahabol ang kanilang mga pangarap. At sa unang pagkakataon, tuluyang nakadama si Mara ng kapayapaan, kahit sa gitna ng kawalang katiyakan. Dahil ngayon, naiintindihan na niya. Ang tunay na seguridad ay hindi nasusukat sa higpit ng iyong kapit kundi sa tiwalang kahit bumitaw ka, kaya mong bumangon muli. At yan ang puso ng isang cancer, malambot ngunit hindi nababasag, maingat ngunit puno ng pananampalataya. Minsan ay takot silang sumugal. Ngunit kapag sa wakas ay naglakas loob sila, binabago nila hindi lang ang sarili nilang kapalaran, kundi pati ang tunay na kahulugan ng salitang seguridad.